Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Welcome po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayon araw ho na ito ay atin hong pag-usapan yun hong mga bagay-bagay ho tungkol sa politika pa rin po sa ating bansang Pilipinas. At isa ho sa medyo mainit na usapin ngayon ay ang kaganapan po o ang politika sa lugar po ng Pasig City. So alam naman po nating lahat na dalawang beses na pong naging mayor dyan, si Mayor Vico Soto. At talagang sa unang laban niya ay pinataob niya ang higante at talagang malakas na kalaban na nakaupong mayor. At sa pangalawang pagkakataon ho ay tinangkilik uli siya ng Pasigueño dahil sa kanyang magandang ipinakitang mga programa at ang kanyang pakikipaglaban sa korupsyon at pagsasaayos ho ng Pasig City. So marami hong na-improve dyan. Isa pa nga po dyan na talagang matinding ginawa niya ay yun hong pakikipaglaban niya sa korupsyon. In fact, siya po ay ginawaran ng Amerika dahil po sa kanyang matinding pakikipaglaban sa larangan ho ng korupsyon. So ngayon ho 2024 ay katatapos lang ho ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa lahat ho ng lalaban mula ho sa konsehal ng bayan, mayor, vice mayor, board member, congressman, congresswoman, at saka po yung posisyon naman sa vice governor at gobernador. At kasama na rin po dyan ang pagbobotohan din po. Ang alam ko yung 12 senador. Ayun. Kasama na po yung mga party list as part ng House of Representatives. So, balikan po natin dito sa Pasig. So, sa Pasig City po, ang pagkakaalam ko nung una ay walang kalaban. Itong si Pasig City Mayor Vico Soto. Subalit kahapon ay nalaman natin at nabalita na sa lahat ng social media na meron palang kalaban ho sa pagka-mayor itong si Mayor Vico Soto. Ito po ay sa pangunguna ni Sara Diskaya. So hindi ko po kilala din itong si Sara Diskaya. Subalit napag-alaman natin, ito pala po ay asawa ni Curly Diskaya. So si Curly Diskaya po ang nagmamay-ari po ng isang malaking construction dyan sa Pasig, yung St. Gerard Construction. So ito pong St. Gerard Construction, kung inyo pong nasubaybayan ang kwento nito noong mga nakaraang buwan o maaring taon, ito po yung laging pinupuntahan ni Mayor Vico Soto doon mismo sa actual site dahil ho sa sunod-sunod na project ay mukhang hindi ho nasunod sa mga alituntunin ho na dapat ay kanilang ikuha ng permit. So ang lahat ho ng magpapatayo ng building kahit saan man hong lugar sa Pilipinas ay kinakailangan hong kumuha ng building permit ho. So yun ho ang kinakailangan. Subalit may mga pagkakataon, ang pagkakaalam natin na walang mga building permit at yung mga occupancy permit. At ang pagkakaalam din natin, may tinayong may building permit, may tinayong na hanggang second floor, tapos dinugtungan ng ilang palapag. So, yan ho ang mga kwento na nalaman natin noon na may mga paglabag ho sa munisipyo ng Pasig City, itong St. Gerard's
Construction. So, according ho kay Mayor Vico Soto, ay may mga kinakaharap po na kaso itong St. Gerard Construction dahil sa mga bagay na yan. At marami ho nagulat, maski ho si Mayor Vico Soto, na biglang pumasok sa politika itong pamilya ho ng Diskaya na nagmamay-ari ho ng St. Gerard Construction. Kaya yun ho, ang isang balita ngayon na si Mayor Vico Soto ho ay makakaharap niya sa eleksyon sa susunod na taong 2025 itong asawa ho ni Curly Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction. So, dyan ho, malalaman natin kung sino ho ang talagang tatangkilikin muli o ipapanalo ng mga Pasigueño sa susunod na eleksyon ho sa pagka-mayor sa May 2025. So, yan ho aanbangan natin. So, si Vico Soto ho ay makakalaban niya sa posisyon ng pagka-mayor ho. Sa pangatlong pagkakataon ay lumaban itong si Mayor Vico Soto. Ay makakalaban po niya dyan si Sara Diskaya. Yun hong may-ari ng o asawa ng may-ari ng St. Gerard Construction. So yun ho ang aabangan natin at alam ko marami ho nakasubaybay dyan next year kung ano ho ang mangyayari sa politika ho dyan ho sa Pasig City. So yun po, may kalaban na si Mayor Vico Soto ng Pasig City. So abangan na lang po natin kung ano po ang mga mangyayari dyan sa politika po sa Pasig. So yun po, yan muna po ang ating vlog for today. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.